Muling inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Inaantabayanan na ng Justice Department ang sitwasyon at magiging hakbang ng gobyerno roon. At nakatutok si Salima Refran. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor-Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Dili. Ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Pinost ang mga videong ito sa social media ng anak mismo ni Teves na si Axel. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have sira laiha mandado. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Wala raw access kay Teves ang kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon naghain na ng petition for habeas corpus. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor-Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Matatanda ang kinasuhan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Idinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Si Teves nakaalis ng Pilipinas at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Teves sa mga otoridad sa Timor-Leste. Pero pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din siya ng asylum doon. Ang Pilipinas humiling naman na i-extradite si Teves. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila at binatikos pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod nito, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng ASEAN Summit, si Teves inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang biyuda naman ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw, ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.